of course, reaction na it's now for resolution sa plenary. Well, nag-action na, tapos na ang tungkulin ng Committee on Justice. Nakapag-determine na po tayo ng probable cause. Ngayon ay pupunta na sa plenaryo itong kaso ng impeachment pag nahanda na yung committee report at yung articles of impeachment. Mabuti rin at natapos itong stage na ito ng impeachment. Nakita natin yung ebidensya, hindi lang yung mga records, pati yung mga testimonya ng mga resource speakers at unanimous po ang naging pasya ng Committee on Justice na sapat ang ebidensya, there is enough probable cause to proceed with the impeachment of Vice President Sara Duterte. Kung your reaction lang po kasi may lumabas na report daw na tinatawagan daw ni Congressman Sandro Marcos ang halos lahat ng mga congressman right now to push for the impeachment, na bumoto sila sa impeachment in exchange daw for funds na naka-FLR. Your reaction po doon sa report na Ang masasabi ko lang ay wala ako natanggap na ganun tawag. I'm a member of the minority and perhaps you should ask the other members of the House. Pero kung hindi po ba medyo ano yun na of course parang meron na namang parang yun nga sasabi ni Congressman Paulo Duterte, this coercion daw na nagaganap sa plenary just to put the impeachment vote na ma-transfer to sa Senate. Well, kita naman ng taong bayan yung naging proseso sa Committee on Justice. Nakita rin at narinig nyo yung mga testimonya ng mga resource speakers. Nakita nyo rin yung mga records na inilabas ng Anti-Money Laundering Council, pati na rin yung SAL-End ng Vice President. Kaya sa tingin ko, yung naging basehan ng mga boto kanina ay andon nakabatay sa ebidensya. Kung basta lang on my end kasi of course the supporters of the Vice President will not take this lightly. 32 million ang bumoto sa kanya, of course, and they're very much angry at you at the House of Representatives for pushing for this impeachment complaint. What can you say po doon sa mga supporters niya na hanggang ngayon galit na galit pa rin sa House of Representatives kasi nga parang sinasara lang daw si Vice President Sara Duterte? I think that's a conclusion that we cannot arrive at. Sasabihin lang natin na galit sila. Dahil lahat naman tayo ay napanood natin yung mga proceedings, nakita natin yung testimonya at ebidensya. At lahat naman tayo ay at the end of the day maghuhusga kung dito sa issue ng probable cause at later on sa Senado, kung pagdating ng paglilitis sa trial, kung si Vice President ba ay dapat ma-impeach o hindi. Going back lang po, tulad nga nasabi nyo, naging unanimous yung vote ng justice members regarding the determination of probable cause for the impeachment. Gaano po kayo ka-confident na itong mga impeachment complaints ito ay may tatransmit sa Senate? Given nga na walang nag-object dito sa justice members, pero sa plenary marami nagsasabi na baka hindi makalusot. Ano po yung sinasabi? Sa tingin ko, there will be smooth sailing sa plenary. And I would expect that the articles should reach the Senate within this May, itong darating na buwan. Okay. Kong, thank you. Okay, thank you. Thank you.